Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at salamat po sa Panginoon dahil makapag-aral po tayong muli ng kanya pong mga salita sa araw na ito. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan sa bawat araw, umaga na dumaraan po sa aming buhay. Ikaw ay patuloy naming nararanasan. Salamat din po patuloy mong pinupuno po yung aming mga pangailangan sa araw-araw. Kailanman, Panginoon, hindi mo po kami pinagkulang sa aming mga kinakain, sa aming mga pananamit, tirahan, inumin. Salamat po. Maging sa inyo pong mga salita na aming po nababasa na siyang nagiging ilaw po sa landas namin daraanan. Salamat din po sa Banal na Espiritu na siyang patuloy na nangungusap sa aming mga buhay. At salamat po na patuloy namin siya nararanasan, Panginoon Diyos, sa kabila ng mga problema, pagsubok naming nararanasan. Salamat po sa umagang ito, sa aming pag-aaral. Ikaw pong siyang patuloy na kumilos, mangusap, Panginoon. Kaya mo po ng kalooban mo ang siyang patuloy na maihayag, Panginoon Diyos. At buksan mo ang puso, isipan ng bawat isa sa amin. Maunawaan po namin yung kalooban mo, yung naisin mo, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa kabila ng mga sufferings namin po nararanasan. Salamat po sa umagang ito, pinupurihan namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol sa suffering, no? At ang pinagdiriwang po natin ngayon ay yung Easter Sunday, no? So, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 9, chapter 1 ng 1 Peter verses 6 to 9, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang dapat o tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So let us thank the Lord kasi merong Holy Week. Though misguided yung iba sa mga traditions na ginagawa pag Semana Santa. So nakakatulong din po ito sa maraming Christians. Marami pong mga churches to refocus, to remember the gospel, to preach the cross and the resurrection of Jesus. At syempre, for our church, we don't wait for Holy Week to do that. So we have the Lord's Supper, a visible demonstration of the gospel. So we have also the preaching of the word, the proclamation of the gospel. In 1 Peter, dapat po nating alalahanin na ito po ay isinulat for the church na dumaranas ng iba't ibang mga sufferings. Throughout this letter, ipinapaalala niya sa kanila kung paanong si Jesus po ay dumanas ng iba't ibang mga paghihirap. Nandoon yung rejected, betrayed, denied, nailed to a wooden cross, at syempre po namatay. So tayo rin po na mga tagasunod niya ay daraan sa daang nilakaran po niya. First Peter was reminding the suffering church of the gospel story. Kapag kasi nakafocus lang tayo sa mapait na bahagi po ng kwento ng buhay natin, we forget why Good Friday is good. Okay? So wag po tayong laging nakatingin sa mapait na bahagi po ng buhay natin. So during that time, nalungkot syempre yung mga disciples niya. Kasi nawala sa kanila si Jesus.
Imagine yung sakit sa puso nila nang makita nila yung paghihirap ng kanilang Panginoon. At parang mga nawalan po sila ng pag-asa. Yung mga disipulo nung mamatay, yung inaasahan nila. So okay lang naman malungkot, umiyak, masaktan. Kaya sabi ni Peter sa verse 6, you have been grieved by various trials. No? At pero hindi tayo nawawala ng pag-asa na para bang katapusan na ng mundo. Hindi tayo tulad ng mga tao sa mundong ito na sa mga sufferings na nararanasan nila, ang iba nagpapakamatay, ang iba naglalasing at nagdodroga to escape their sufferings. So, rejoicing in suffering. Sa kabila ng maraming mga sufferings natin, we find reasons to rejoice. Walang dahilan para hindi po tayo malungkot. No? Because we really have reasons to rejoice. Sabi, blesses the God and Father of our Lord Jesus Christ. Praise is an expression of joy. Wala namang nagpupuri siguro na malungkot. Sa verse 6, sabi niya, in this you rejoice. So, anong dahilan? Marami na siyang nabanggit. Sa unang 5 verses pa lang, if you are Christian, pinili ka ng Diyos. Sa verse 1. Sa verse 2 naman, minamahal ka ng Diyos, tinubos ka ni Kristo, at pinababanal ka ng Espiritu. Sa verse 3, naranasan natin yung malaking awa ng Diyos. Mula sa kamatayan, nagkaroon po tayo ng bagong buhay. O yung born again, no? Sa verse 4, ibinigay sa atin ang buhay na pag-asa na balang araw meron tayong siguradong tatanggapin malaking mana, no? Inheritance. At sa verse 5, iniingatan tayo ng Diyos para matiyak po yung mga yan. So dahil yan, kaya sinabi pa niya sa verse 9, no? You rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. So ibang klaseng kagalakan to. And he's not talking about some future joy. Though we will surely experience that, hindi rin joy pag natapos na yung paghihirap natin. As if naman it will end in this life. So he's talking about joy in the here and now. So yes, sorrows will be turned into joy when we meet Jesus face to face. So iba yung joy na nararanasan natin sa mundong ito. Iba rin po yung joy na mararanasan natin kapag kaharap na natin ang ating Panginoon Jesus. But our present sorrows can also be turned to present joys. Now, kaya ang good news ng gospel ay hindi lang po sa nakaraan na, hindi lang sa hinaharap, kundi good news para sa ngayon. Here in verse 6 and 9, Peter is not commanding us to rejoice. Hindi niya tayo inuutusan na magalak tayo. Hindi po katulad ni Paul. Sabi niya, rejoice in the Lord. Sabi niya sa Philippians. It is a declaration of truth. I-declare natin, no? Rejoice in the Lord, sabi ni Paul. So nagagalak kayo, nararanasan nyo yan. Hindi natin pinipilit ang sarili natin o ang ibang tao to rejoice in sufferings, no? So it happens to us. If you are a Christian, of course, dahil ang tunay na kagalakan sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, ay mararanasan lang po yan ng tunay na kay Kristo. So paano yun ang nangyayari? Kapag ang kwento ng buhay mo ay nakapaloob po sa kwento ng Diyos. Merong kwento ang Diyos sa buhay mo. So dito sa verses 3 to 9, merong dalawang bookends sa story. Bookends po, no? So ang isa ay sa verse 3. So the resurrection of Jesus Christ. So kung paanong si Jesus ay muling nabuhay, tayo rin po ay nagkaroon ng bagong buhay. Spiritually speaking, through the work of the Spirit in our new birth. So Black Saturday is not the end of the story. There is a light because of Easter Sunday. So we died with Him, we rose to new life with Him. So ang isang bookend ng story ay nasa verse 7 po. The revelation of Jesus Christ. Kanina, the resurrection of Jesus Christ. Ngayon naman, the revelation of Jesus Christ. Sa Greek, ito po ay
Apokalupsis, ibig sabihin unveiling or disclosure. So tumutukoy po ito sa pagbabalik ni Jesus. Makikita natin siya ng mukhaan physically at kung paano siyang nabuhay muli bodily during the first Easter morning. So tayo rin ay tiyak na muling mabubuhay po physically. Our suffering now and our death eventually is not the end of our story. So, we need to see the story of our Christian life with all its sufferings in light of God's bigger story. Paano ngayon tayo magkakaroon ng ganyang malinaw na pagtingin o pananaw? Tingnan natin yung tatlong aspeto po ng buhay natin ayon sa kwentong patuloy po na isinusulat ng Diyos. Tandaan natin, meron pong istorya na isinusulat ang Diyos patungkol po sa buhay natin. Number 1, our suffering. Sa verse 6, ang unang aspeto po ay makikita natin sa verse 6, no? At ito ay may kinalaman sa tamang pananaw sa sufferings natin. Sabi niya, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. So, dapat nating makita ng malinaw na may magandang disenyo po ang Diyos sa mga paghihirap na nararanasan po natin ngayon. At bago mo makita kung ano yon, dapat mo munang ibukas yung mata mo sa realidad ng sufferings na nararanasan mo ngayon. So, wag mong sabihin, wala naman akong sufferings ngayon. Lahat po tayo, merong pinagdadaan ng sufferings. Katulad ngayon, nakakaranas po tayo ng crisis, no? So, pero kailangan pa rin po nating pakinggan to prepare to prepare you to face future sufferings. So, totoo naman gagamitin ni Lord, no? Yung mensaheng ito to prepare you. Pero tandaan mo nga, this is also good news to you now. Because you are suffering now. Huwag mong i-deny yung mga abuses or injustices na nararanasan mo. O natin, wag mo rin pong ismulin o i-minimize yung sufferings mo kasi hindi naman cancer, di ba? Hindi naman ganun kalala. Pero hindi naman tulad ng nararanasan ng iba na talagang grabe. Your suffering is real. Tandaan po natin. Acknowledge it, face it. Tulad po ng sinasabi ni Pedro, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Nararanasan mo kasi ngayon, masakit, malungkot, lalo na kung hindi lang isa o dalawa, kundi marami. Sunod-sunod, parang hindi matatapos. It's okay to cry, no? Okay lang po na umiyak tayo. It's okay na sabihin mong hindi ko na kaya. Kasi namang magtatapang-tapangan ka, magpapakamartir tayo o magpapaka-Superman or Wonder Woman, no? Your suffering is real. Totoo po yan. Pangalawa, your suffering is not wasted. Sabi niya, do now for a little while. Sandali lang. No? So, bakit ang tagal na? Wala pa rin kaming anak. Bakit ang tagal na? Hindi pa rin maayos yung relasyon namin mag-asawa. Bakit ang tagal na? May sakit pa rin ako. No? Sandali lang yan. Kung ikukumpara yung 20 years 20 billion years at higit pa sa buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos para sa atin. No? Tandaan natin yan. Peter was not minimizing your suffering. Hindi niya sinasabi parang dadaan lang to. Parang commercial break lang yan. Parang baliwala lang. Kasi sabi niya kasunod, though now for a little while if necessary. Ang nararanasan natin sa buhay na ito ay may kinalaman po sa buhay na darating for eternity. So, kailangang mangyari. No? God is writing your story and your sickness is a chapter in it. Yung sakit na nararanasan mo, yung trials na nararanasan natin, yung crisis na nararanasan natin, kasama po yan sa chapter ng buhay natin. And also your troubled marriage, your scam investments, and every suffering, malaki man yan o maliit. Your suffering is not wasted. Meron po itong mahalagang bahagi sa magandang plano ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa atin pong lahat. So kaya nga ang tawag dito ay trials. Sa Greek po,
perasmos. So, dalawa ang pwede pong translation dito. Pwedeng temptations o mga tukso from Satan's perspective. Tukso talaga yan. Tukso para ibagsak yung pananampalataya natin sa Diyos. But from God's perspective, no, yung pananaw, yung pagtingin sa pagsubok, testing, para tatagin, patibayin, panatilihin yung pananampalataya po natin sa Kanya. Yan ang disenyo ng Diyos na dapat po nating makita. God is more concerned about your faith in Him than in your comfort or in giving you a prosperous, successful, trouble-free life. So, kailangan nating matutong maghintay sa gagawin pa ng Diyos. Kailangan nating matutong lalo pang magtiwala na meron nang ginagawa ang Diyos. Manampalataya ka. Maniwala tayo na meron na pong ginagawa ang Diyos. Although hindi pa natin ganun talaga nakikita. Totally. So, kailangan din nating matutong magpasakop sa karunungan niya. Na alam niya yung kanya pong ginagawa. Huwag natin turuan ng Diyos na, Lord, dapat ganito ang gawin mo. Ganito ang gawin mo sa buhay ko. Dapat alisin mo na. No. Alam niya po yung ginagawa niya. Though we may not understand everything that is happening to us. So, sa susunod na aspeto, makikita natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating pananampalataya through our many sufferings. Pangalawa, our faith. Sa verse 7, dapat nating makita ng malinaw na ang mga paghihirap na nararanasan natin ngayon ay disenyo ng Diyos para mahayag ang ating pananampalataya. Sabi niya sa English, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So ano-ano yung ipinapahayag ng mga sufferings natin tungkol sa pananampalataya po na meron tayo. Number 1, sufferings reveal the genuineness of your faith. Ulitin ko po, sufferings reveal the genuineness of your faith. Sabi niya sa English, so that the tested genuineness of your faith. Marami kasing Kristiyano lang sa nguso. O pang Holy Week lang. Kapag Holy Week doon, banal na banal. No? O kung komportable lang. Pero kapag mahirap na, when the going got tough, ayun na, magkakaalaman na kung sino yung tunay at kung sino po yung peke. Tulad ng sa parable po ng of the soils ni Jesus, yung isang lupa na nahagisan po ng seed o yung seed na yun, yung word of God, no? Ay rocky ground. So tumubo po ng kaunti pero nang mainitan na, ano nangyari? Nalantap po agad. So tulad po ng mga taong nagsasabing disciples na sila, sabik na tinanggap yung salita ng Diyos, nagpabaptize na din sila, nagpatuloy sa umpisa, pero nung dumating na yung pagsubok, wala na. Sabi sa Marcos chapter 4 verse 16 hanggang 17. So sa panahon ng pagsubok, malalaman mo kung ang pananampalataya mo ay tunay. Next, sufferings reveal the preciousness of your faith. So more precious than gold that perishes though it is tested by fire. So minsan kasi akala natin yung faith natin parang add-on lang sa buhay natin. Sasabihin natin, meron akong faith. Meron din akong bahay, meron din akong kotse, meron akong education, achievements at awards. Pero ang lahat ng meron po tayo, lahat ng ipinagmamalaki natin sa mundong ito, mawawala po yan. No? Mawawala yan. Parang kapag dinaanan ng apoy, tupok agad, maglalaho. Pero ang ginto, mas makikita po ang halaga kung dumadaan po yan sa apoy. At sinabi po ni Pedro na ang faith natin, hindi tulad ng ginto. Sabi niya, but more precious than gold. So dahil ang ginto at anumang yaman po sa mundong ito, maglalaho po yan. Maging yung kayamanan po natin sa mundong ito. Pero yung pananampalatayang meron tayo, mananatili po yan. So in times of sufferings, marirealize natin yung mga bagay na pinahalagan natin ay di pala may ipapantay sa pananampalatayang meron tayo sa ating Panginoong Hesus. Pangatlo, sufferings reveal the superior reward
of your faith. Ulitin ko, sufferings reveal the superior reward of your faith. Sabi niya sa verse 7, may be found the result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So, di man po natin matanggap yung reward ng faith natin in this life, no, katulad ng heroes of faith sa Hebrews chapter 11, but it will surely come. Alam po natin na matatanggap natin yan. Yung praise and glory and honor na tinutukoy dito ay naniniwala po ako, hindi po yan tumutukoy kay Kristo. Bagamat totoo na sa pagbabalik niya, He will receive that. Para naman talaga sa Kanya, yun. Yung glory, yung honor, no, na tinutukoy dyan. Pero, ang good news, we share in praise, in glory, and honor. So, pararangalan ka, papupurihan ka. Ibig sabihin, yung rejection na nararanasan mo ngayon, papalitan ng praise for all eternity. Yung abuses or shame or injustice ngayon, papalitan po ng glory and honor for all eternity. So sabi niya 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17. So we do not lose heart though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day, for this light momentary affliction is preparing for us eternal weight of glory beyond all comparison. Dito sa pinag-uusapan natin about our faith, mahalagang linawin na hindi ito tulad po ng akala ng ilan na basta think positive. Hindi po yan. Gagaling ako, magiging successful ako, magiging okay din ang lahat. This is not just hoping for better days. Yun ba nga, sasabihin mo, kapit lang bes, kahit saan, kahit kanino. Kasi kahit naman na non-Christians, merong ganyang klaseng faith eh. Diba? But for us Christians, hindi lang basta faith, but faith in Christ. Kay Kristo nakakapit, nakaangkla yung ating pong pananampalataya. Number 3, ito yung pangatlo at pinakamahalagang aspeto po na dapat nating makita ng malinaw. Number 3, Jesus. Verses 8 to 9. Dapat nating makita ng malinaw na sa panahon ng kahirapan, kawalan at kalungkutan, walang makapapantay sa anuman sa kayamanan, kasapatan at kagalakang meron tayo kay Kristo. Sabi niya sa English, though you have not seen in Him, o sabi niya sa Bible, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not know or now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. So hindi mo naman nakikita si Kristo, but you love Him. Bakit? Because Jesus is lovely and more lovelier than all your earthly loves. Kapag nawalan ka ng isang mahal sa buhay, namatay, o kaya iniwan ka, syempre malungkot. Syempre iiyak ka. Pero panandalian lamang po yan. Kasi mapapalitan ng kagalakan kung maaalala mong ang pag-ibig ni Kristo ay higit pa sa pag-ibig ng asawa mo, ng magulang mo, o ng anak mo sa iyo. At ito lang ang pagmamahal na mananatili. Forever po yan, yung pag-ibig niya. Hindi mo naman na nakikita si Kristo, but you trust Him. Bakit? Because Jesus is trustworthy and more trustworthy than all your earthly hopes. Kapag nasunugan ka ng bahay, nawalan ka ng pera, nalugi ang negosyo mo, o na-scam sa investment, syempre, malungkot. Syempre, nakakapanghina ng loob. Pero panandalian lamang po yan. Kung maaalala mo na yung security at kayamanan mo na meron ka kay Kristo ay higit pa sa ibibigay o maibibigay ng mundong ito. In Him, you are secured forever. So, hindi mo naman nakikita si Kristo, but you rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Sabi niya, masaya ka. At kapag tatanungin ka ng mga kaibigan mo,
kumare mo, sis, bakit masaya ka pa rin sa kabila ng nangyayari sa pamilya o sa paligid natin? Kasi hindi nila maintindihan. Kahit ikaw di mo rin maipaliwanag kung paanong nangyari yun. So ang dami na mo ng dahilan para mag-quit, para umayaw, and just give up on God. Pero you find more reasons to rejoice. Ulitin ko, wala pong dahilan para hindi tayo magalak sa ating Panginoon. Yung pagising pa lamang po natin sa umaga, humihinga tayo, wala tayong sakit. Isa po sa mga bagay yan na dapat nating ikagalak. So, or not reasons na plural, but reason na singular. Your reason is a person. Sino yun? Si Jesus. Kaya hindi maipaliwanag yung nararamdaman mo because Jesus is beyond comparison, beyond description. So mawala na ang lahat, basta si Kristo ang meron ka, sapat na at higit pa. So siya po yung tinutukoy sa verse 9. Obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Siya po yung nasa atin na at makakamtan natin sa kanyang pagbabalik. He is the outcome, the telos, the goal, the end of our life. So wag mo siyang gawing means to an end. He is the end. He is the goal of our salvation. Hindi forgiveness, hindi heaven, hindi suffering-free life. Our soul, our heart, our life, lahat po yan ay nilikha po para sa Kanya. Sabi ni Augustine, you have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Bilang pagtatapos po, we need to see the story of our Christian life with all its sufferings in light of God's bigger story. Kaya nga sabi ng awit ni Don Moen, Lord, write me into your great story. Na itong mga sufferings na na-experience natin ay hindi po aksidente. Hindi rin hadlang sa katuparan ng layunin po ng Diyos sa atin. In fact, they are God's means to bring us to the goal of our salvation. Kung sa pamamagitan ng kalugihan o kawalan o kahirapan, krisis, ay mas makikita natin si Kristo at mas mapapalapit tayo sa Kanya, walang sayang po sa mga sufferings natin. And yes, one day, masisilayan natin yung ending story and sufferings in our story will also end. And the revelation of Jesus Christ. So the risen Christ will be returning Christ. Ngayon, we have not yet seen Him, pero on that day, you will see Him face to face. Balang araw, makikita natin siya ng mukhaan. You will see Him face to face. Kung ngayon pa lang, inexpressible and filled with glory, yung joy natin sa kabila ng libu-libong mga sufferings na nararanasan natin, how much more that day. Multiply that joy 1 billion times. Maraming salamat po sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, salamat po sa inyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat po sa mga sufferings. Salamat po, Panginoon, tumitibay yung aming pong pananampalataya sa aming nararanasan ng mga pagsubok, mga krisis. Nandoon ka gumagabay sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, na ikaw ang nagpupuno ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, kung kami man po ay nahihirapan, kung kami man po ay nakakaranas ng mga pagsubok, Panginoon Diyos, sa mga sakit, karamdaman, palitan mo po ito ng kapayapaan, kagalingan. Kung kami man po ay natatakot, Panginoon Diyos, bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming po mga kapatid, Jesus the Messiah, Congregation Lamau Outreach. Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa buhay po ng inyong pong mga anak. Ingatan niyo po kami, balutan po ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. Dalayan ko po, Panginoon, na sa kabila ng mga sufferings ng krisis na aming nararanasan, patuloy na lumalim po
yung pananampalataya namin sa inyo. Patuloy kami magtiwala sa inyo na meron kang gagawin, Panginoon. Although hindi pa namin nakikita nito ng biglaan, yung katugunan mo sa aming mga panalangin, pero alam po namin at kami naniniwala na kumikilos ka po sa aming bansa, lalo tig sa aming pong mga buhay, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagsamba at pagdakila sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.